Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Hello po sa inyo. Binati nyo na po ba yung katabi ninyo? Kaliwa, kanan. Sige po, tingin. Hello, kamusta ka? Ayan. Even po sa online, hello po sa inyo. Tama ba? Good morning. Amen. Sige po, tatayo tayo lahat and let's pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panalangin po natin ang salita ng Panginoon. Let's close our eyes. Father, we love you today. We honor you, Panginoon. Grabe ang ginagawa mo sa amin, Lord God. At totoo lang, praise and worship pa lang, Lord. Naramdaman na namin yung presensya mo na tumatabi sa amin sa lahat ng oras, O Lord God. And we can all give is our worship to you, our life, Lord. And today, Lord, open our hearts, open our minds, Lord God, through your word na magbabago, magta-transform, Lord God, ng aming pagkatao, Lord God. And I pray, O Lord God, na mag-sink in ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso, O Lord God. Even, O Lord God, sa mga susunod na henerasyon. Pagpalain mo kami, samahan mo kami. Holy Spirit, be with us. Ikaw ang kumilos, ikaw ang gumalaw. We love you, we thank you. In Jesus' name, and everybody say, Amen. So yun sa katabi mo, baka mo po ang bango-bango mo. Ayan. Sige po, makakaupo na tayo. We can now be seated in God's glorious presence. Amen? Tama ba? Sino po palagi natutuwa kapag nandito po siya sa Sunday service? Amen? Even sa online, tama ba? Thank you, Jesus. Napakasaya. Tama, before I start, no, I want to congratulate, tama ba, si Mentor JM at ang kanyang asawa na ngayon, tama ba? Our newlywed, tama ba? Palakpakan naman natin sila. Congratulations po sa inyo. And shoutouts din po sa mga may birthday ngayon. Walang iba, tama ba? Siyempre, ang pinakamaganda nating pastora, palakpakan din natin siya. Ayan, Pastora Lucille Ocampo. And of course, tama ba, ang kanyang maganda ring anak, very talented, nasa kanya na lahat, tama ba? Si Mentor Shikaina. Palakpakan po natin sila. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Amen? Tama ba? Sino po excited? Taas ang kamay? Ba, parang inaantok pa po kayo. Ayan, okay. Sige, thank you, Jesus. So today, pag-usapan po natin yung word natin na pinagabatang Saving the Next Generation. Wow, grabe. Sino dito gustong iligtas ang susunod na henerasyon? Tama ba? Alam mo, gusto ko malaman mo, ang buhay mo bilang Kristiyano ay hindi lang patungkol sa'yo, kundi sa mga susunod na henerasyon. Amen? Sa'yo sa katabi mo, sa susunod na henerasyon. Henerasyon, ayan. Okay? Tama ba? At alam mo po ba, tama ba, alam nyo ba na kaya kang gamitin ni Lord? Kayang gamitin ni Lord ang buhay mo ngayon, hindi lang sa ngayon, kundi hanggang sa susunod na henerasyon. At alam nyo po ba na nakadepende din sa atin kung paano natin, tama ba, maipapahayag sa buong mundo na may tunay ba talagang Diyos o wala. Nakadepende sa iyo kung ang susunod na henerasyon mo ay maniniwalang may Diyos o walang Diyos. Amen? Tama ba? Lalo sa panahon natin, usong-uso na yan, maraming tao ang hindi na naniniwala sa Diyos. Today, samahan nyo po ako, tama ba, at pag-usapan natin, tama ba, kung paano tayo gagamitin ni Lord, okay, para iligtas ang susunod na henerasyon, hindi lang ngayon hanggang sa susunod na panahon. Amen? And sa Biblia po, meron po tayong isang libro na pag-uusapan kung saan pinapakita kung gaano kahalaga na dapat maipasa natin, tama ba, ang pagiging makadiyos sa susunod na henerasyon. Ipasa ang pagiging life giver. Taas kami ng life giver. Yan, tagasang church po kayo, pati kayo natatasa. Amen, joke lang po. Okay? At sa lingwahe natin, tama ba, kailangan maipasa natin yung life giver DNA. Taas ang kamay. Mga tapos at nasa SOD, make disciples right now. Dapat maipasa yan. Yung core values, tama ba? Yung standard na ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating church. Amen? Tama? Kailangan siyang maipasa. And ang book po na pag-uusapan natin ay nagpapakita kung gaano kahalaga na maipasa mo yung pananampalataya mo. Kasi kung hindi, pwede ding masayang lahat ng ginawa ni Lord sa iyo. At yung pamilya mo, kaklase mo, mga katrabaho mo ay hindi na makakilala sa Panginoon. Amen? Sa isa katayo mo, gusto mo ba yan? Ayaw nyo? Sige, tama yan. Okay? So yun. So, let's read our main verse for this morning. Judges chapter 2. Tama ba? Babasahin po natin ito. Tama ba? Mabilis na mabilis lang. The whole chapter. Okay? So, pinakita po dito sa Judges chapter 2 kung paano, tama ba, na si Lord ay sabi na sa mga tao, tama ba, dinala ko kayo dito, pero lahat ng mga pinaghirapan ko ay initsapwera nyo lang. Ang dami kong ginawa sa inyo sa nakaraan,
Pero, dinala ko kayo para umatake sa kalaban, pero nandito kayo para makisama naman sa kanila. Kumbaga, na-encounter mo si Lord, pero pagpunta mo sa mga worldly people at unbeliever, imbis na ikaw ang manghila, ikaw ang nahila. Yan yung sinasabi dito ni Lord. Basahin po natin yan, Judges chapter 2. Tama ba? Sige po, sabi nga, and the angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, tama ba, I brought you up out of Egypt and led you into the land I swore you to give to your ancestors. I said, I will never break my covenant with you. May covenant si Lord. Noong mga panahon na sa Israelita. Chapter 2, verse 2. And you shall not make a covenant with the other people of this land. Di ba sabi ko, huwag kayong gumawa ng covenant sa kanila, but you shall break down their altars. Tama ba? Pabagsakin nyo yung pagsamba nila kay Baal, kay Ashtoreth. Yet you have disobeyed me. Why have you done this? Ba't nyo to ginawa? Sabi niya. Verse 3, and I have also said, I will not drive them out before you, and they will become traps for you, and their God will become a snare to you. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen? Okay? So, hindi ko na po papasahin ng buo, pero ang chapter 2 po ng Judges, tama ba, ay umiikot po, okay, sa isang paulit-ulit na routine ng mga Israelita, okay, na nililigtas sila ni Lord, tapos babagsak sila, tapos magre-repent sila, tapos magkakaroon sila ng kapayapaan, pero babalik na naman sila sa kasalanan. Amen? Sino dito nasusundan pa ako? Amen? So to give you a background, bago po yung Book of Judges, tama ba, tama ba, yung Book of, tama ba? Bago yung Book of Judges is yung buhay po ni Joshua, okay? Na nag-led po sa tribe ng Israel on the Promised Land. And He called them to be faithful. Tinawag po ni Lord ang mga Israelita para maging faithful sa law ni Lord. To obey His command, to obey the Torah, the Pentateuch, or the first 5 books of the Bible. Sino nakakalam ng first 5 books? SOD, sige, 1,000 chip, joke lang. Hindi po ako professor. Okay? And if they do this, so yun inutos nila, ni Lord sa kanila. Sabi niya, masterin ninyo yung Pentateuch, yung 5. Tama ba? Ano yun? Yung Genesis, tama ba? Exodus, hanggang Deuteronomy. And kapag nagawa nila ito, dadalhin sila ni Lord sa Promised Land. Pero dahil nag-fail yung generation ni Joshua, na ipasa yung pananampalataya, pagdating nila sa Book of Judges, nagkagulo-gulo na lahat. Amen. Sa'yo sa katabi mo, ang gulo-gulo. Tama ba? PowerPoint please. Because the Book of Judges begins with the death of Joshua, and it tells Israel's total failure. Amen? Sige po, nasa PowerPoint po yan. Ayan. Tama ba? Ang galing-galing, ang ganda-ganda ng ginawa ni Joshua, tama ba? Sinakop niya, tama ba yung Promised Land, nakuha nila, maraming gerang pinanalo, pero dahil nag-fail sila ipasa yung ginawa ni Yahweh sa nakaraan, pagpunta ng Book of Judges, nung namatay si Joshua, nagkagulo-gulo na lahat. Amen? Sino po dito nasusundan pa ako? Amen? So, sino po yung mga judges na to? Hindi ito yung mga judge na nasa korte, no, nasabi, guilty or not guilty. Hindi yan sila. Tama ba? Pero yung mga judges is more like a chief. Tama ba? Chieftain tribe leaders, a hero ng mga tribo nila nung araw. Okay? So, sila po yan. At habang kinakwento ko po sa inyo, yung mga kwento dito sa Book of Judges, disclaimer lang po, sapagkat ito po ay very disturbing, very violent, very horrifying, puno po ng gera ito at patayan. Okay? PowerPoint please. And it tells a tragic tale of Israel moral corruption and bad leadership. Isa siyang kwento ng corrupt at bad leadership ng Israel. PowerPoint once again. And how they become no different by the Canaanites. Di na malaman kung sino yung mga Canaanites at Israelita. You cannot tell them apart anymore. May kilala ba kayong ganong Kristiyano? Kristiyano daw siya, pero pag pinagsama mo sa mga worldly, parang iisa lang sila. O, pag matingnan yung katabi mo, hindi siya yon. Amen? So, yan po yung gagawin natin today. Okay? Pag-uusapan po natin mga konting kwento, tama ba, sa Book of Judges. At habang kinakwento ko ito, kukuha po tayo ng lesson dito kung ano yung sinasabi ni Lord. Amen? Are you ready? May sa katabi mo, handa ka na ba?
Okay, let's go. So let's dive in. So sa chapter 1, tama ba, is kwento po, nung namatay si Joshua, merong mga tribes na nagsitayuan. Yung mga tribes na to is yung Judah, Benjamin, Joseph, Manasseh, Ephraim, Zebulun, Asher, Naphtali. Ayan, si Nep nandito pala. Okay. So, tribe of Dan, tama ba yan? Sila yung tumayo na papalit dapat kay Joshua, pero nag-fail sila. Pumunta sila doon para i-deliver yung mga tao, tama ba? Para magsamba ng tunay kay Yahweh. Ang problema, dahil hindi nila napasa sa kanilang DNA, imbis na nanghila sila'y nahila. Nag-worship sila kay Baal, kay Ashtoreth, at nag-aalay sila ng bata, pinapatay para mag-worship. Ang lala. Tama ba? So yun ang nangyari, nag-fail sila. So chapter 2, yun, pinakita ngayon yung overview, yung binasa natin kanina. Kung paano umikot, tama ba? Yung storya ng mga Israelita, kung paano ito, tama ba, paulit-ulit na niloloko nila ang sarili nila habang nagsaserve sila kay Lord. Pakita po natin yung picture, tama ba, yung illustration. Ayan. Kaya ang gagawin nila, sasamba ulit sila sa ribulto, tama ba? After nun, magpapadala si Lord ng Canaanites para ma-oppress sila. Siyempre, kapag nakulong sila, na-exile sila, magre-repent sila. Pagkatapos sila mag-repent, magpapadala si Lord ng mga judges. Ito na yung mga hero. Tapos i-deliver sila. Okay? Kumbaga, tama, ililigtas sila. And dahil doon, magkakaroon ng kapayapaan. Pero after nila magkaroon ng kapayapaan, magkakasala na naman sila. Paikot-ikot. Ikot-ikot lang. Tama ba? So hindi ito parang paikot-ikot ka na lang. Hello? Tama ba? Siyempre, walang aamin. Okay? Tama ba? So, yun yung chapter 2. Okay? Sa chapter 3, 3 to 5, makikita natin yung tatlong judges, okay? Kung saan, tama ba? Sunod-sunod, tama ba? Sinakop sila, tapos ililigtas. Tama ba? Sinakop sila, magre-repent, i-deliver, tapos magkakaroon ng kapayapaan. Unang-una, si Othniel. Sige, labas po natin si Othniel. For 8 years, na-exile po sila ng Canaanites. Pinadala si Othniel para iligtas sila. Pero nung namatay si Othniel, tama ba? Yun, sumamba ulit sila kay Baal. Next naman dyan is si Ehud. Sige, pakilabas po. Si Ehud naman, tama ba? Ngayon naman, sinakop naman ng Israel ng mga Moabites. Okay? Sa pamamagitan ni Haring Eglin. Okay? Tapos 18 years silang na-enslave. Pero pinadala si Ehud, pinatay si Eglin at nagkaroon ulit ng kapayapaan. Pero nung namatay si Ehud, nagkasala ulit sila. Nakuha niyo po? Tama ba? Amen? At palagi sinasabi ng verse na ito is, and again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Chapter 5, isa na namang tao na favorite natin. Tama ba, lalo na mga kababaihan? Tama ba, ay walang iba kundi si Deborah. Okay? He is the first woman judge. Tama ba, na tinalo ang Canaanites na sumasakop sa kanila for 25 years. Pero nung namatay si Deborah, nagsamba ulit sa kay Baal ang mga Israelita. Paulit-ulit. Tama ba? Chapter 6 to 9, kwento naman ni Gideon. Sige po, ilabas natin. Wala tayong oras, kaya binibilisan lang natin. Si Gideon ay isang duwag, pero alam niya kasi na tinawag siya ni Lord. At dahil sa kanya, yung 300 men, ito yung tunay na Spartans. Tama ba? 300 men lang tumalo sa 10,000, tens of thousand na kalaban nilang mga Midianites. Tama ba? Na ang dala-dala lang nila ay torch, trumpet, tsaka banga. Tama ba? Nagbasag lang sila ng palayok, nanalo na sila. Ganun kagaling si Lord. Tama ba? Nanalo sila dahil kay Gideon, pero dahil din kay Gideon, nabalik ulit sila sa kasalanan. Bakit si Gideon may anger issue? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Mainitin yung ulo niya, nagwawala siya, ayan. Okay? Kapag hindi sumasama sa gera, yung mga kasama niya, pinapatay niya. Lala. Ang lala nila. So dito pala makikita mo na kung gaano nasira yung kultura na binuo ni Lord kay Moses hanggang kay Joshua. Hindi nakuha ng mga judges na ito. Amen? Nakuha niyo po ba yung point ko? Okay? So yun na nangyayari. At dun sa mga napanalo nilang ginto, gumawa ulit sila doon ng, tawag dito, ng ribulto ni Baal, sinamba na naman nila. And again. Chapter 10 to 12, may panibago na namang hero. Ang pangalan ay si Jephthah. Si Jephthah, halos di niya nakilala si Yahweh. Tama ba? Babalik-baliktad niya na kung sino ba talaga ang Diyos, si Yahweh ba o si Baal. Kasi si Yahweh, ang pinapasakripisyo lang ay tupa na puti.
or anumang hayop na puti. Si Baal ang pinapasakripisyo, bata na buhay. Pero dahil di nakilala ng mga Israelita kung sino talaga yung Diyos na sasambay nila, tama ba? Ang sabi ni Jephthah, para manalo ko, kailangan ko magsakripisyo ng unang taong makikita ko. Unang lumabas sa bahay niya, anak niya. Sinakripisyo niya yung anak niya. Ang lala. Ang lala na ng Israel. PowerPoint please. They no longer know the character of their own God, which leads to murder and false worship. Di na nila alam. Amen? Chapter 13 to 16, kwento naman po ni Samson. Yan. Okay? Tama ba? Kilala niyo yan. And the Lord, tama ba? Binigay naman sila ngayon sa kamay ng mga Philistines for 40 years. Patagal ng patagal. At binigay si Samson, pero si Samson sa sobrang hindi nakilala ng mga Israelites ang Diyos nila, si Samson wala talagang pakialam sa Diyos. Tama ba? Hindi man lang siya nag-o-obey. Basta alam niya lang, binigyan siya ng kapangyarihan pag umahaba yung buhok niya, pero hindi niya talaga sinasamba si Lord. He was promiscuous, he was violent, he was arrogant. At alam niyo na kung ano nangyari. Tama ba? Nahulog siya sa isang babae kay Delilah. Why? Yan, okay? Tapos ginupit yung buhok niya, nawala yung lakas niya, binenta siya sa Philistine. Pero nung kinulong siya doon, umaba ulit buhok niya, pinabagsak niya yung walls at namatay lahat. Tama ba ng mga Philistine sa lugar na yon? Ang ganda sana nung umpise. Pero sa dulo, nagkakasala ulit. Hello? Kausap pa po ba ako dito? Amen? Sa online, mag-amen po kayo. Tama ba? And itong last dalawang kwento na ikukwento ko is very gruesome na. At mababasa niyo po ito sa Book of John. Ako, basahin niyo ito. Favorite ko ito eh. Tama ba? Chapter 17 to 18 is about the Israelite prophet named Micah. Tama ba? Hindi pala prophet. Si Micah lang pala. Sorry. Tama ba? Si Micah ay sa sobrang lala, gumagawa na ng mga ribulto ulit ni Baal at binibenta sa mga Israelita. Wala na. Ang gulo na talaga. Nasayang yung pinaghirapan nila Joshua. Wala na. Hindi na sila sumasamba kay Yahweh. Ang gulo. At dahil nga marami siyang pera, sinugod siya ng mga, hindi ko maalalang tribe pero sinugod siya ng tribe ng Israelita doon at pinatay lahat yung mga tao doon sa lugar nila Micah, yung lugar ng Laish, at sinunog sila ng buhay. Lala. Tama ba? Ito, mas matindi pa. Chapter 19 to 21, the most disturbing part. Hindi natin kilala kung sino ito, pero hindi pinangalanan yung isang Levitang lalaki na may kasawa siyang concubine niya. It's either asawa niya or kinakasama, ka-live-in partner. Tama bang ganon? So isang araw, tama ba, itong Levitang ito, sige pakita pa natin yung picture. Tama ba, umalis sila ng concubine niya, pumunta sila sa Gibeah. At dahil sobrang lala na ng Israel noon, nagkakagusto na ulit ang mga lalaki sa kapal na lalaki, babae kapal na babae. Nung nakita nila yung Levita, sabi nila, halika dito, makipagsiping ka sa amin. Yung lalaki yung gusto nila, pero ang ginawa ng lalaki, hinagis niya yung concubine niya palabas. Tapos yung lahat ng taong yun, sinexual harass yung concubine. At pagkatapos nun, ang mababasa mo lang sa verse na yun, ang sinabi ng Levita sa lalaki, halika na, uwi na tayo. Walang kapake-pakialam. Nung ayaw sumama ng babae, anong ginawa niya? Eto na. Chinap-chap niya po sa 12 pieces yung babae. At hinagis yung parte niya sa 12 tribes of Israel. At natapos yung verse 20 to 21 dahil nagkaroon na ng civil war ang 12 tribes ng Israel. Ang gulo. Sa katay mo, ang gulo na. Tama ba? Nagpatayan ang lugar na pinili ng Lord. Nasayang. Ganon kahalaga na maipasa mo ang pananampalataya mo sa susunod na henerasyon. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo pananampalataya mo. Tama ba? Pinakita ni Lord, and I know this is the reason why God wrote this. Na kahit ang ganda ng ginagawa ko dati, pwede pala kapag di mo napasa, ay magkagulo-gulo lahat. Amen? To give you a background, bakit ba nangyari yon? In-explain po yan ng Judges chapter 2, verse 8 to 10. Sige po, picturean nyo po yan dahil mabilis tayo. Next slide po. Judges 2, 8 to 10. Sige po, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died. Namatay na kasi si Joshua, tama? And they buried him in the land of inheritance, Timnah, Heres, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. At ito pong verse na to. Next, sige po, susunod. Then, sige po. Ayan. And after the whole generation had been gathered to their ancestors, panibagong henerasyon lang tumayo
na hindi man lang kilala ang Diyos o alam ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Ang hirap nun. Kaya pala nagkagulo-gulo nung namatay na siya. Life Giver Binyan, this is the reason why malaki ang parte mo bilang Kristiyano sa pamilya mo. Sa yun sa katay mo, malaki ang parte mo. Malaki ang parte mo bilang unang Kristiyano sa family mo. Malaki ang parte mo na bilang unang Kristiyano sa mga katropa mo. Malaki ang parte mo bilang unang Kristiyano sa mga katrabaho mo. Kasi ang dinadala mo lang naman isang pangalan ng Hesukristo. Amen? You are the pioneer of faith. Tama ba? The faith to the Lord, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Kasi kapag hindi natin to ginawa, may malalang mangyayari. Amen? Tama ba? Okay lang po ba? Pag-usapan natin to. Anong pwede mangyari kapag hindi natin naipasa? Number 1. Sige po. We will produce an ignorant generation. Hello? May kausap pa po ba ako dito? Tama ba? Alam mo, sa panahon natin ngayon, pag di mo pinreach si Jesus talaga, kakainin ka ng social media. Maraming ang tao, di na lumalabas ng bahay eh. Okay na lang sila sa cellphone nila. Tama ba? Tapos pag tinatanong mo yan, pagod na pagod, wala namang ginawa, humiga lang naman maghapon. Pag hindi mo tinuro si Jesus sa next generation, hindi nila makikilala. Samantalang nandiyan ka eh. Tama ba? Posible ba, Coach, na ng susunod na henerasyon na hindi makakilala sa Lord? Yes, nangyari nga sa Israel, pwede mangyari ngayon. Isang henerasyon na walang kaalam-alam sa matinding ginawa ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Hindi mo tinetestimony eh. Minsan ka na lang magsama at mag-open forum, magkakaklase, magkakaibigan, magkakakumare, kumpare, hindi mo man lang ma-share kung paano ka binago ni Lord. Ang ganda-ganda ng ginagawa ni Lord sa iyo sa church na to. Pero pagdating doon, ang pinag-uusapan nyo, ibang tao. Hindi pwede. Ilabas mo yan. Tama ba? I-share mo si Jesus. Lumalabas. Tama ba? Na maraking role-playing mo. Tama ba ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Sa mga anak mo, sa mga susunod na mga kabataan, kung paano nila makikilala ang Lord o kung gaano nila alam na may malaki palang plano si Lord sa buhay nila. Tama ba? Kapag di mo ginawa, may ignoranting henerasyon. Tama ba na hindi man lang alam yung kakayahan, ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Lalong-lalo na sa panahon na to na wala nang ibang inisip kundi sarili. Your feeling matters, sister. Okay lang yan. I understand you. Importante, focus on yourself. Tama ba? Focus ka sa goal mo. Tama, hindi mo kailangan kahit sino. Baka makinig sa kanila. Mahalin mo lang ang sarili mo. Tama ba? Ang nakakatakot dyan. Pag masyado mong mahal ang sarili mo, pati si Lord di mo na kailangan. May kausap ba ako dito? Amen? Pwede pala kapag hindi mo na ipasa sa susunod na henerasyon. Tama ba? Pero a life giver, Binyan, ay hindi papayag. Amen po ba? Tama ba? Palakpak lahat ng hindi papayag na hindi niya maipasa sa susunod na henerasyon. Pero paano nga ba nag-fail? Letter A, because they failed to pass their faith on the next generation. Yung mismong pananampalataya, nag-fail sila. Tama ba? At kailan niya sinabi ni Moses? Sa panahon pa lang ni Moses, sinabi niya na yan. In Deuteronomy chapter 6, verse 4, sabi niya, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Anong utos niya? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your strength, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Yan ang turo ni Lord. At itong utos ka na to, na mahalin mo ko ng buong puso, buong lakas, tama ba, buong katawan, tama ba, buong kaluluwa. Itong utos ko na to ay nilalagay ko sa puso nyo. Next verse po, i-share ninyo sa mga anak ninyo, impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Pag kumakain kayo sa lamesa, yan ang pag-usapan ninyo. When you walk along the road, when you lie in your bed, and when you get up in your bed. Next slide. Tie them up in your hands. Bind them in your forehead. Write them on the door frame of your house. Kailangan mong ipangalandakan sa buong mundo, sa pamilya mo kung nasan ka man, kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Sino dito pinagmamalaki si Lord? Taas ang kamay.
Thank you, Jesus. Tama ba? Pero yun ang problema. Nag-fail ang Israel. Naturuan ng mga anak nila kung sino ang Diyos. Nai-endorse ang pananampalataya. Nakalimutan nila na there's a God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kalimutan nila lahat yan. Amen? Kapag nagkaroon ng, tama ba, ano mapoproduce ng ignorant? Tama ba? Bakit ito nangyari? Because they failed to pass their faith. Letter B, bakit ito nangyari? Sila mismo nakalimutan nila. They themselves forgot the Lord. Malaking problema yan. Kapag ikaw mismo nakalimutan mo si Lord. Babasahin natin yung chapter 1 to 4 kanina. Sabi niya, sige po, the angel of the Lord went up to Gilgal to Bochim and said, I brought you out of Egypt. Di ba pinalabas ko kayo sa Egypt? Led you to the land I swore you, the promised land, na binigay ko sa mga ancestors ninyo. I said, I will never break my covenant with you. Tama ba? Next slide po. Okay? Sige, yan. And you shall not make covenant with the people of this land. Huwag kayong makigaya sa kanila. But you shall break down their altars. Pasakin pa nga yung mga altar nila eh. Yet, you disobeyed me. Why have you done this? Ba't mo to ginawa? Sabi ng Lord sa kanila. Amen? Paano sila hindi, tama ba, paano sila makakapagpasa sa next generation? Maging sila mismo nakalimot, tumalikod, natakot ipahayag ang salita ng Diyos. Pero sa Life Giver Binyan, wala niyan. Malakas lahat mag-share ng gospel dito. Amen? Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yan, pambira. So mo, sharean ka pa mamaya ulit niyan pagkatapos na ito eh. Patanggapin ka ulit niyan eh. Amen? PowerPoint please. Ignorant generation is a product of disobedient generation. Woo! Pag di ka pala masunuring Kristiyano, wala talaga. Paano ka susundan? Ikaw mismo di ka marunong sumunod. Simple logic. May pinapagawa si pastor, si coach, di ka sumusunod. Wala susunod sa iyo. Amen? Tama ba? May kasama pa ba ako dito? Amen? Tama ba? Okay? So, ang nangyari, nakapag-produce sila, tama ba, ng mga hindi nakakilala kay Lord. Number 1, ignorant generation. And number 2, itong pinakamalala. They will produce an evil generation. Masamang generasyon talaga. Sabi ng Judges chapter 2, verse 11 to 15, di na natin binasa yan kanina dahil masyadong mahaba. Sabi niya, then the Israelite did evil in the eyes of the Lord. Pag binasa mo yung book of Judges, wala kayo iba makikita kundi yung verse na yan. And served the Baals, they forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. Kinalimutan nila. They followed and worshipped various gods of the people around them. They aroused the Lord's anger because they forsook Him and served the Baals and Ashtoreths. Next slide. And His anger against the Lord, against Israel, the Lord gave them into the hands of the raiders who plundered them. He sold them into the hands of their enemies all around, who they no longer able to resist. Whenever Israel went out to fight hand to hand, the Lord was against them. Wala na din nila kasama si Lord. Talo na sila palagi. Just as He has sworn to them, they were in great distress. Disobedient generation, mga kapatid, will produce 2 types of generation. Hindi lang ignorant, pati evil generation. Wala ka ng pagkilala kay Lord, di mo na mahal si Lord, di mo na alam kung paano gumagalaw si Lord, di ka na nagde-devotion, di ka na nagpe-pray eh. Wala ka ng relationship, definitely mali na naman ang gagawin mo. Ikaw sa baka dito. Kaya huwag mo sabihin na, hindi, coach, masyado ka namang ano. Matagal pa naman ang next generation ko. Madami pang pwede mangyari. Oo nga, marami pang pwede mangyaring masama. Kapag hindi ka pa gumalaw ngayon, pabanjing-banjing ka, pa-easy-easy ka, lalong sasama ang mundo. With the all evil things na nangyayari sa mundo ngayon, what makes you think na hindi to lalala? Pagbukas mo ng Facebook, TikTok, Instagram, ano nakikita mo? Maganda? Evil all around. Binabago lang nila, this is the new normal, di ba? Let's normalize this day, okay lang yan. Tama lang gantong pagdadamit. The Lord's command is effective yesterday, today, and forever. Hindi porket nag-upgrade ang mundo, makikisali ka. Amen? Ikaw sama ka dito? Tama ba? So, nangyari, 3 bagay sa kanila. They did evil in the eyes of the Lord, letter A. Letter B, they abandoned the one true God at pinagpalit sila sa ibang Diyos.
And they made God very angry. Anong resulta? Sige, picturean nyo muna yan. Okay? Anong resulta? Number 1, mailap na tagumpay. Di na sila nananalo. Verse 15, whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them. Wala na. Hindi na sila sinasamahan ni Lord. Number 1, hindi na tagumpay. Number 2, mapanganib na buhay. Katakot-takot na buhay. Whenever Israel went out to fight, hand to hand, wala na yung kamay ni Lord. And number 3, maproblemang buhay. They were distressed. Punong-puno ng stress at punong-punong problema. Hello? Siguro iniisip nyo, ano ba yung preaching ni Coach? Masyadong mabigat. Mga kapatid, kung magandang preaching lang po ang gusto nating pakinggan, di po tayo maliligtas niya. Kailangan po nating marinig. At nakasulat to sa Bible. Sinasabi ni Lord, hindi lang ang mga dapat mong gawin bilang Kristiyano, kundi yung mga hindi mo dapat gawin bilang Kristiyano. Amen? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on. Masyado kayo seryoso, okay? So what to do? Eto na. This is where I end. Anong gagawin mo ngayon para i-save ang next generation? Come on, taas ang kamay lahat ng gusto maligtas sa next generation. Come on. Come on. Hello. Thank you, Jesus. Kung ikaw yan, how to prevent this to happen? Number 1, be devoted and deeply in love with God. Bago ang susunod na henerasyon, ikaw muna. Sabi mo sa kanan mo, ikaw muna. Tapos sabihin mo sa kaliwa mo, ikaw din. Parang wala po kayo almusal, ah. Sabi sa katabi mo, ikaw muna. Tama ba? Be deeply in love with the Lord. Okay? Tama ba? Nakaka-born again ang tao na makikita mo na hindi lang siya magaling sa sinasabi niya sa Bible, pero nakikita mo yung Bible sa buhay niya. Amen? Tama ba? So, be deeply in love, be devoted. Ibig sabihin, saan ka mapunta? Pag nasa bahay ka, maging prayerful ka. Pray, pray, pray. 3 bagay na hindi mo dapat makalimutan sa buhay. Number 1, pray. Number 2, pray. At number 3, pinakamahalaga sa lahat, pray. Don't stop praying. At don't think about that praying is 2 oras, 3 oras, 6 na oras nakakulong sa kwarto. Okay yon. Pero praying is not about the place. Prayer is everywhere. You can pray wherever you go. Kahit nakabukas ang mata mo, nagbabiyahe ka sa jeep, nagluluto ka, naglalaba ka, you can worship, you can pray. Have a prayerful life. Amen? Tama ba? Next, be consumed by the Scripture. Tama ba? Huwag mo hayaan kainin ka ng mundo o ang mundo lang ang kumain sa'yo. No. Hayaan mo kainin ka ng Scripture, sabi ni Rev dyan. Tama ba? Be consumed by the Scripture. Magpakain ka sa salita ng Diyos. Bakit? Kapag wala kang salita ng Diyos, kung ano-ano na lang ang gagawin natin. Amen? Mga kapatid, bago next generation, tayo muna. Amen? May kausap pa po ba ako dito? Amen. Ano pa? Be addicted in praising and worshiping God. Punuin mo yung bahay mo ng praise and worship. Kaaga-aga gumigising ka, may problema, stress ka. Tama ba? Masakit yung ulo mo. Tama ba? Buksan yung speaker ninyo, kahit cellphone nyo, malalakas naman yan, laptop, whatever. Magpatugtog ka. So I throw up my hands and I praise you again and again. Because all I have is a hallelujah. Hallelujah. Ganda po nakanta natin kanina. Punuin mo ang buhay mo ng papuri. Amen. May kausap pa ba ako dito? And last but not the least, preach the gospel, evangelize, make disciple wherever you go. Okay? Hanggat hindi ka in love, hindi kita sa iyo si Kristo, wala kang aasahan na next generation na susunod sa mga yapak mo. Tama ba? Naalala ko yung, tama ba, topic ng YGM last time, history makers. Did you know that you are a history maker? Bago ka mamatay, ano yung iiwan mong yapak sa mundong ito? Ang hirap pag namatay ka, ang iniwan mo, sakit sa ulo. Alam mo yan, si ano kaya namatay yan? Ganito kasi yan eh. Tama ba? Di pwede. Amen? Palakpakan po natin si Lord. That's number 1. Be deeply in love with the Lord. Number 2, of course, obey the command of the Lord. Sundin mo siya. Tama ba? Unahin mo kay Lord.
Kapag may pinapagawa si Lord sa'yo, nak, pumasok ka sa ministry ng ganito, mag-music ka, kumanta ka, tama ba? Tama ba? Mag-usher ka, mag-preach ka, mag-disciple ka, mag-one-on-one ka. Kapag may pinapalakaran si Lord sa'yo, lakaran mo na. Amen? Tama ba? Sundan mo sa mga pastor mo. Pag may instruction si pastor, gawin mo. Tama ba, nak, gawin mo to, nak, ito yun. Tama ba, sa mga mentoring, ibinababa lahat sa inyo sa live group, tama ba? Even yung coach, tama ba, ganun na din yun. Okay? Lahat ng sinasabi nila sa inyo, sundin ninyo. Wala pong ibang gustong mangyari sa inyo, mga pastor, coaches, leaders at mentor ninyo, nagwa-one-on-one sa inyo, kundi mapalapit po kayo sa Panginoon. Amen? So ikaw mismo, bago ka mag-make history, ikaw, tama ba, nagpapaturo ka at sumusunod ka sa utos ng Panginoon. Sabi sa katabi mo, obey the commands of the Lord. Okay? Ano ang utos niya? Tama ba? One-on-one na gawin mo na. Amen? Number 3. Be holy and stay pure. Tama ba? Inisip ng iba, naku, hirap naman yan. Maging banal, maging malinis. Imposible yan, coach. Baka kasing iniisip nyo, kapag sinabing holy at pure, tama ba, is yung talagang hindi makabasag itlog, pinggan, tama ba, hindi nagsasalita. Humble lang ako pag pinataas. Sinong humble dito? Nagtaas siya ng kamay. Paano ka naging humble? Nagtaas ka ng kamay. Tama ba? Okay? Tama ba? Hindi yun Hindi yun ang pagiging holy. At hindi rin yung patungkol sa pagiging perfecto mo na hindi ka na nagkakasala. No. Hindi ko sinasabi na hindi ko sinasabi na sadyain nyo pong magkasala. Pero may point, kapag nagkasala ka, pag nagsastrive ka na mag-repent kay Lord, that is purity. May kausap ako dito? Hanggat gusto mong bumalik kay Lord, that is purity. Hindi yung pagkatapos mo mag-retreat, ano ba yan? Wala naman nangyari sa buhay ko. Ganito pa rin ako, babalik na lang ako sa buhay. Wala na talaga. Pero kahit ilang beses ka mag-fail and again and again and again, as long as you strive, you are pure, you are holy. Amen? Taas ang kamay, tama ba dito ng ginagawang banal ng Panginoon? Come on. Tama ba? Palakpakan po natin si Lord. Come on. Be different. Iba ka na. Dapat iba ka na. Sige sa katabi mo, dapat iba ka na. Tama ba? Kung yung mga kaklase mo, mga youth, pumapaf, dapat ikaw hindi ka na pumapaf. Amen? Tama ba? Kung mga kapitbahay nyo, nagsascatter, hindi ka na nagsascatter. Dapat habang tumatanda tayo, hindi sa edad, tumatanda tayo sa pagiging Kristiyano, hindi ang mindset natin, ano kayong dapat kong gawin para sumaya? No! Habang patagal ang Kristiyano, ang mindset mo, ano na kaya yung mga hindi ko dapat gawin para maging stay pure and holy? Yun na ang mindset. Amen? Tama ba? Huwag natin gayahin ng mga Israelita, hindi malakas kami, papanalo kami ni Lord. Nung nakita nila kung paano mag-worship yung mga nagbabaal at nag-aasyaret, ayun, bagsak. Tama ba? Sayo sa katabi mo, let's be pure. Let's be holy. Amen. And number 4 and the last. Amen. Give all glory and everything to God. Amen. Tama ba? Sino dito kaya siya na sa lugar na to? Kaya siya nagmi-ministry? Kaya niya ginagawa to sa Lord? Kaya niya lahat to ginagawa is para sa Lord. Amen? Tama ba? Everything, Lord. Di ba? Isa sa mga hindi to napansin, okay, ng mga tao sa Book of Judges, sa panahon nila. Naligaw sila, nakakala nila sila ang Savior. No! Ginagamit lang tayo ni Lord para iligtas ang mga tao. They were called to deliver the people. Ang problema, sila pa ang na-deliverance. Sila pa ang nagkamali. Tama ba? But always, remember, tapos na po ako, to bring back all the glory, all the honor, all the praises to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Di ba ganun ang prayer natin palagi? Kaya lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, di sa akin, di sa kanila, pero pabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin, tapos na ako. Pag nagawa natin ito, pag ikaw mismo, nagsimula sa iyo ang pananampalataya, amen, magpuproduce tayo ng mga may kilala kay Lord at gumagawa ng kabutihan.
Tama ba? Sa pangalan ng ating Diyos. Tatayo po tayo lahat, palakpakan natin si Jesus. Sige po, malakas sa palakpak para kay Lord. I want you to close your eyes right now. Let's close our eyes and let's pray. Thank you, Jesus. Life Giver Pinyan, even sa online. Gusto ko po malaman ninyo na hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Hindi po aksidente na nandiyan ka sa ministry mo na binibigay ni Lord. Hindi po aksidente yan. I want to tell you, God called you. Dahil si Lord ang nagmamayari ng buhay mo. Amen? Habang nakapikit ka ngayong oras na ito. Yes, the topic is about saving the next generation. Pero alam mo, bago ang susunod na henerasyon, bakit dapat tayo muna? Amen? Mukhang dapat ako muna, Lord. Kasi kung sa akin pala nakabase, ako ang judge ng panahon namin ngayon, 24th century. Mukhang kailangan maging okay ako at maging malalim muna ako sa iyo, sumunod, stay pure, at ibalik lahat ng kaluwalhatian sa iyo. Kapatid, before the next generation, tayo muna. So I challenge you right now, habang nakataas ang ating dalawang kamay, give God all the glory and let Him build your life. Come on, dalawang kamay nakataas. Paayos natin yung buhay natin sa Panginoon. Come on, let God build you today. Build your life. Hallelujah, come on. And holy, come on. There is no one like Yes. you. There is none beside Lord, open our you. eyes. Open up my eyes. Lord, gusto naming iligtas ang susunod na henerasyon. Show me who you are and feel. But if we are not holy, in your heart and if we are not ready, in your love to do. mahihirapan kami. So make us holy. Holy, Father, there is no one like you. We give you our There hearts. is none beside. We devote ourselves to you. Open up Kahit mahirap, kahit nakakapagod, susunod kami sa'yo. who you are We will live in purity. in your heart. Life Giver Pinyan, habang nakataas ang ating mga kamay, let God build your life. And I will build my life upon your This is my foundation. It is a firm And we will put our I trust. will put Yes, my Jesus. in you alone. Oh, we will not be shaken. I will Come on, not Life Giver. Itaas mo yung mga kamay. And I will build my life upon your this is our foundation. And we will put our trust. Put my trust in you, Yes, Lord. and I will not be shaken. Lord, build our life today. Lord, buuin mo kami ulit. Hindi po biro ang pagiging Kristiyano namin. San man kami mapunta, we represent the name of Jesus. Sa eskwela, sa pamilya, sa trabaho, sa field kung nasan kami, we represent your name. Hindi namin kailangan maging magaling, maging talented. Lord, kailangan lang namin ng burden para tulungan ang mga tao. And it starts by building our life to you. Lord, di kami perfecto, nagkakamali pa kami. But we decide to build our life to you once again. So right now, once again, kapatid, ipaayos mo ang buhay mo sa Panginoon. In the name of Jesus, come on! Come on! Come on! I will put my trust into And I will not be shaken. I will not be Build our life! shaken. Build our life! I will build my life
build our lives. Build our lives. Samahan mo kami, Panginoon. Sa panahon na to, mahirap. Daming problema, daming aberya. Pero hindi yun magiging way para hindi kami maging tunay na Kristiyano at baguhin ang susunod na henerasyon. Use us for your glory. Build our life today. Once again, tataas mo yung mga kamay. Let me pray for you, Father. Make this church, Lord God, a faithful generation that is loving you, that is serving you, obeying your commands, living in purity, and giving all the glory to you. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon. Walang ibang dala kundi ang pangalan mo. We build our life upon your name. Gamitin mo kami para sa susunod na henerasyon. We love you, Father, and we bring you back all the glory and honor and praises. In Jesus' name, and everybody say, Amen. And amen. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, we will save the next generation. God bless you po, Life Giver Binyan.